Okay, welcome sa another vlog. Okay, ang iba-vlog ko ngayon ay ito yung Mitsubishi Lancer na 1996 model. Gusto ko siyang tingnan, practical pa ba na i-restore ko siya at check ko ano ang mga dapat palitan sa kanya, yung mga sira na talaga at ano ang gagawin at magkano ang estimate na gagastusin para mapatakbo ito uli. So, ngayon nauuso yung mga old school na mga sasakyan. Ito na 1996, pwede sana ito. Ang problema lang dito, marami talaga siyang sira kasi nga naabot siya ng tubig. So, kagaya nito, yung kanyang alternator, eto, umiikot pa, pero hindi natin masasabing hindi masisira yan dahil posibleng tinamaan na ng kalawang yan sa tagal na hindi umaandar, mga 7 years. Yung kanyang, naman, water pump, umiikot pa rin. Umiikot siya. Yung kanyang compressor, eto, umiikot din. Yung kanyang compressor ng aircon, umiikot pa. Pero yung kanyang flywheel, eto, hindi po siya umiikot. So, posible na yung piston nito, yung loob, nag-lock na siya. So, kailangan talaga i-overhaul ang makina. So, kung i-overhaul yan, matinding gastusan sigurado yan. And then yung kanyang carburetor, kasi carburetor type ito, yan, pwede pa yan, kasi lilinisin lang naman eh. Pwede yan. And then, yung kanyang auxiliary, yung mga fan niya, ito, gumagalaw pa naman. Kaya lang, pag ganito katigas, hindi kayang pandarin yan ng motor niya kung ganito katigas ikutin. Yung kanyang, naman, yung fan ng motor sa radiator fan, makakang hindi siya umiikot. So, sira din ito. So, pareho yan, papalitan. Ito ng radiator. Ang ginabit ko nga na radiator dito ay 2 rows. Yan, para sigurado sana hindi mag-overheat. Kaya lang, nung nagkaroon ako ng isa pang sasakyan ay hindi ko na siya napaka-andar. Hindi ko na siya nagawa pa. Kaya, nakagarahin na lang siya. Then, walang battery. So, bibilhan din to ng battery. Yan. And then, yung sigurado nag-lock na rin yung kanyang pressure plate, yung kanyang sa transmission. Kasi hindi siya nakakambyo. Yung mga electrical, sigurado may tama din to dahil sa tagal, yung mga switch na yan, tatamaan yan. Ayan, so, gumagana yung motor ng kanyang wiper, kaya lang wala ng mga braso. Ayan, kinahuyan kasi ito nung pinarada sa labas. So, overhaul ang makina, overhaul ang carburetor, yung radiator, overhaul. Pero ito, sigurado ako palit na yung mga fan dito. Yung dalawa. Yung auxiliary fan at saka yung sa radiator fan, parehong dapat palitan na yan. So, yun yung matinding gagawin dito sa makina kung sakali i-restore siya. And then, yung loob, ayan yung loob niya. Yung panel gauge, madumi lang pero gumagana pa yan. Yung aircon, 100% sira na yan. And then, walang stereo. Ayan, yung upuan niya, walang mga balot, walang auxiliary. Ay walang balot yung kanyang mga upholstery. And then ito hindi nakakambyo. Posible doon nasa kanyang pressure plate nag-lock na sa tagal na hindi umaandar. And then handbrake. Yung handbrake na busted na yung kable. And then yung kanyang trunk wala na rin. Sira din ang kable nito kaya kailangan din palitan. Yung mga signal light gumagana. Yung monobela gumagana pa naman. Oo, gumagana siya. Yung mga pintuan sira na rin. Ayan. So 4 yan sira. Yung kanyang mga lahat pareho 4 mga sira din yung kanilang roll up, sira din. Lahat din ng lock dito, lahat yan sira. Na ayusin lang naman yan, nagkaroon lang ng yan dahil nga matagal na na-stock up. And then ito, minsan gumagana, minsan hindi. Yan, ito yung kanyang likod. Nilagyan lang ng mga foam pero okay naman yan. Walang mga speaker, yung kanyang stereo sa likod. And then inalatero yung kanyang likuran kasi butas yan. Ayan, butas, malaki ang butas. So, kailangan yan malatero. And then, ito, yung kanyang bumper. Laglag yung bumper dito. Tapos, lahat ng 4 na gulong, yung 4 na gulong ay palitin. Kasi dahil biyak-biyak na siya, malutong na siya, sigurado pag hinanginan yan, puputok yan. And then, pinturahin din siya. Yan. So, sa ganitong lagay, kung mahilig ka talaga mag-restore, pwede. Pero kasi alam niyo po, sa 1996 model, pwede pa. Kasi, meron akong papakita sa inyo na nire-restore na mas luma pa dito. Ayan, kagaya niyan, 1944 na owner type Jeep, made in Japan. Wala rin po yan accessories. And then, walang makina. So yan, papalitan, i-restore. Ganon din yung nasa likod na yan. Yung orange na yan. Yan. Yes. Yan yung sports car noong 1960s. So, inobero lang ang makina, lahat inayos, sinit up. Eh, pag may budget ka, okay lang naman. And then yung nasa likod na Mini Cooper. Ayan, so ito ay owner type Jeep, i-restore siya. Siya ay 1940s pa, made in Japan. Wala rin mga accessories to. Lahat wala. So, gagawin. Wala rin makina. Ayan, hubad. Wala rin siyang makina. 19... Yan, scar.
Yan, so GTR po ito. Ayan, so nire-restore din to. Ito naman yung Mini Cooper. Yung Mini Cooper sira din ng makina. Ayan, kung mapapansin ba yung makina yun. Ayan, pero nire-restore po ito. Gusto po siya ibalik sa dating kondisyon. Ayan, so yan yung Mini Cooper. Ito yung kanyang GTR 1960s. At ito naman yung owner type Jeep. So guys, depende sa budget kung kaya. Kasi actually hindi mo naman siya gagawin dahil gusto mo lang, dahil walang dahilan, dahil walang kadahilan. Kaya mo naman siya gagawin dahil masaya ka na pag na-restore yan at nagawa siya ng maayos, nagawa siya ng tama, yan ang magpapasaya sa'yo. Kung kaya ng budget, wala pong problema. So, yun lang po guys. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. God bless po.